Nakakuha kami ngayon ng napakaraming iba't ibang dokumentong ninutaryo ng abogada na iba-ibang pirma. Matapang pa siya, siya pang nagbibabanta. Espera vows legal action to protect her name and integrity of notarial practice. Maghintay ka. Maghintay ka. Ngayon, ipakita natin para makita ng mamamayan. O yan. Yung dalawa na yun, pareho ba yung pirma? Hindi pare-pareho. Yan. Yan ang ibang-iba, malayo. Ano pa? Ayan. Pareho ba yan? Iba na naman yung dalawa na yan. Sige pa, marami yan. Iba rin, Alam niya ngayon na, alam ko na yung gagawin ko. Sa dami nitong pirmang ito na hindi pare-pareho, ibig mo sabihin lahat, peke lahat yan? Kagaya nung ginawa niya kay Gutesa? Yan ang lilitaw dyan, Sen, kung tatanggapin natin yung kanya paliwanag. Kung tatanggapin ko na yung kay Gutesa ay peke, lahat ng yan na nandun sa kanyang notarial book, na hindi pare-pareho ang pirma. Paano nangyari yan? Napansin ng mga tauhan kong pinapunta ron. Yung pag-submit niya ng mga dokumento, loose lang Mali yun, kasi nire-require dapat nakabind. Para hindi mo mapalitan yung mga... Kasi may nagpapalit yan, may sindikato rin, may isisingit ka rin. Alam mo nangyari? Loose leaf na nilagay lang sa isang parang brown, Nako. Yun ay isa sa mga makikita mong kaparaanan para makapagsingit ka ng mga dokumento, lalo na yung antedated. Malaki ang kita dyan. Malaki ang kita dyan. Matapang pa siya, siya pang nagbibabanta. Ang palagi nating tuntunin o panuntunan, i-guide natin ang ating mga kababayan sa pagitan ng mga tuntunin, mga batas na umiiral. Para sa ganun, lahat makaiwas dun sa pagkakamali. Pag nailigaw mo sa daan, isipin mo, imbes na pupuntahan niya, malapit lang. Akalain mong naligaw yung tao, nagkagasta-gasta, napagod. Yun ang ayaw natin. Yun ang physical lamang na destinasyon ang pinag-uusapan natin. Paano yung kaalaman? Paano kung yung katwiran na ipihit mong ganon? Nailisya mong ganon? Ang daming mamamali doon. Ang daming masasaktan doon. Ang daming maapektuhan doon. Pero ako naman, Sen, ang personal ko lang, at least, Nelson, di ba? Nagsimula ng masampahan sila ng kaso para bumulong na yung sinisigaw nating accountability at saka hustisya. Kaya nga, kung nasampahan nga sila, di pabayaan natin gumulong yun. Paano natin, ang mag-uungkat yan, ang maglilitaw ng katwiran at katotohanan dyan, yun nga, yung taga-usig. At later on, yung korte. Yung sinasabi nating panliligaw halimbawa, panlilin lang. Tingnan mo na lang yung notaryo na yan. Pinag-usapan sa matagal na panahon, ipilit na inililihis para sa ganoon malimutan mo na ang ay yung kinurakot na pera kung saan napunta. Napunta tayo, ang atensyon natin sa notaryo. Ipakita, ganito yan nagkaroon ng pagkakataon ng nagkaroon ng pagkakataon na mausisa natin yan. Tinanong ko kasi budget ng judiciary. Napanood ko yan, Sen. So, tinanong ko na, di ba ako pangkaraniwan naman pag nagpapanotaryo ka, lalo na yung mga notaryong dikit-dikit sa mga lugar ng mga city hall na yan. Meron ba isa sa inyo ka ako na nagkusa na tinanong doon sa nagnotaryo sa kanya, Sir, pasensya ka na. Ikaw ba talagang pumirma nito? Pwede bang pumirma ka uli para makita ko lang na ikaw pumirma nito? Wala nga ganun Ngayon, pinasuri ko ngayon. Pinagbigyan ako mismo doon sa plenary na sinabi ko kasi, paano ka ako yung judge naman kasi, Mr. President? Tama. Kumukuha lang naman ako ng mga ilang pyesa, ilang piraso ng mga dokumentong ninotaryo ng abogada na yan. Sa akin ako naniniwala talaga na hindi niya pirma sapagkat kalakaran na yan, hindi naman silang pumipirma So hindi issue sa akin yan. Tama po yun. Ngayon, kapag ako'y hinayaan yung makahingi man lang ng mga dokumento na maihahambing ko doon sa pagkakapirma, doon sa dokumento ni Gutesa, edi sabi ko, ayos na to, parang vindication na to. Yan, tama kayo. Alam mo, sabi ng judge,
Nagsumbong ako sa Korte Suprema, opo. Hindi, dito mismo sa hearing, plenary. Opo. Kinuwento ko. Opo. Pinayagan ako ng Office of the Clerk of Court ng Korte Suprema na makahingi ako ng mga samples. Ang hiningi ko pa nga 3 dahil hindi naman ako gusto ko madalian lang eh. Opo, 3 piraso lang. Pumayag naman yung korte ngayon dahil wala siya magagawa. Akalain mo namang ang desisyon niya, siya raw ang mamimili nung mga sample na ibibigay sa akin. Totoo nga. Sabi ko, bigyan mo ko ng sample. 3 sample, January to August. Okay. E di 8 buwan yun. Opo. 8 buwan. 8 times 3, 24 pieces. Pinili niya talaga. Ganun po. Yung pinili niya, yung talagang magkakamuka nung pirma talaga. Nung pirma talaga niya. Iniiwasan niya yung mga hindi pirma na pero nanggaling din sa kanyang notaryo. Ayun, Sabi ko sa plenary nung isang araw, kung papayagan niyo ako na makakuha kami na mismo ang maghanap. Yan, opo. Kung pumayag ngayon. Pumayag yung Ando ng 2 justices. Opo. Sige po, Your Honor, sabi niya. Ngayon po ay openly pinapayagan namin kayo na ang inyong mga staff ay pumunta. Kung gusto niyo, ngayon na rin. Hindi, bukas na po. Bukas para na, tayo. Yung bukas is today. Ngayong araw Hindi, na to. kahapon. Nakakuha na kami. Okay. Isang araw pa yun eh. Okay. So, Wednesday pala yun. Nakakuha kami ngayon ng napakaraming iba't ibang dokumentong ninotaryo ng abogada na yun, iba-ibang pirma. Ngayon, ipakita natin para makita ng mamamayan. Yan. Yung dalawa na yun, pareho ba yung pirma? Pilit na kinokopya, Sen, pero para magkaiba. Hindi, gusto ko lang tingnan nyo isa-isa. Pareho yan. Hindi pareho yung pirma ang tingnan nyo, yung sa taas. Yung sa taas mo na. Yan. Pareho ba? Parang pinaikli lang yung isa. Magkaiba po. Magkaiba. Hindi, Nelson. Ang tingnan mo lang kung pareho o hindi. Yung pirma. Hindi kasi kung may pirma ko Sen minsan, pinapaikli ko lang. Hindi, ang tinitingnan ko dyan, yung hindi pareho yan. Magkaiba nga sila. Magkaiba talaga yan. Ngayon, ipakita nyo pa yung iba. Walang isang pareho dyan eh. Yung kamukha ng isa. Na maikli lang. Ang tingnan ninyo yung pirma. Yes, Yung pirma. Maikli lang po. Parang dalawang letra lang eh. Ikumpara nyo sa unang dalawa, iba na naman yan. Yan ang ibig ko sabihin. Patingin nga ng isa pa. Hindi pare-pareho. Yan. Yan ang magkaiba. Yan ang ibang-iba. Malayo. Ito yung malayo. Huwag natin pag-usapan yung ibang-iba, Nelson. Gusto kong makita, i-guide natin ang ating mga kababayan. Pinakikita ko lahat yan pag iba-iba yan. Ito iba talaga ito. Ano pa? Ayan. Pareho ba yan? Iba na naman yung dalawa na yan. Sige pa, marami yan. Iba rin Ano ang ibig ko sabihin dyan? Meron pa ba? Meron pa? Ibig ba sabihin, nung babaeng nagnotaryo dyan, lahat yan pineke? Galing yan sa kanyang notarial books. Ayan Kung lahat ng yan peke, marami pa kaming makukuha eh. Ang daming namemeke ngayon. Ito galing sa kanyang sariling notarial book. Naka-record. Naka-record yun. September 25. Ba't bago-bago? Yung pirma ni Gutesa, isa lamang sa mga iba-ibang ganyan. Ayun. Ito, February 2025 pero Sen, babang tinitingnan nyo yan, may public statement siya, ano bang petsa ngayon? 21. Kahapon. Siguro nakita niyo yung ipinakita niyo sa... Kahapon nga yatang nagpunta yung mga tao namin. Yung staff ninyo. So hindi pa niya alam. Alam niya. Ito yung kukwento ko sa inyo. Hindi pa pagkaalis mismo ng mga tao ko, gumawa siya ng public statement. So meron siyang contact doon sa RTC. Check yun. Alam niya ngayon na alam ko na yung gagawin ko. Sa dami nitong pirmang ito na hindi pare-pareho, ibig mo sabihin lahat, peke lahat yan? Kagaya nung ginawa niya kay Gutesa? Yan ang lilitaw dyan, Sen, kung tatanggapin natin yung kanya paliwanag. Kung tatanggapin ko na yung kay Gutesa ay peke, lahat ng yan na nandun sa kanyang notarial book, na hindi pare-pareho ang pirma. Paano nangyari yan? Sa mga tuwid, yung clerk of court ng Maynila o yung executive judge, di wala man lamang siyang ginagawa na kahit paano at random, i-monitor niya
Sa dami ng mga nagnunotaryo ngayon, Ba't iba-iba diyan ka naman ang lumilitaw, pirma? Oho. hindi lang 3, maring 5 tao ang kinakasangkapan niya para magnotaryo para sa kanya. Oo nga, oo nga. Kaya yun ang gusto kong establish. Sabi ko sa judge, hindi po ako interesado diyan sa pirma niya, kung yan nga ipirma niya o hindi. Mas interesado ako na magbigay ka sa akin ng sample para ma-determine ko na yung kay Gutesa isa lamang sa mga maraming mga peking pumipirma para sa kanya. Ayun nga. Bawal yan sa notaryo. Sa notarial service, bawal na na mag-delegate ka ng isa mong tao, sino man yon, Oo. para pumirma para sa'yo. Dahil pinagkakakitaan nyo yan. Oo nga. Tama po. May bayad dyan eh. Yan ang sinasabi ko na panliligaw. Ito Sena, ang kanyang statement. Dinedeny niya na kanya yung 24/7 na, sabi niya, no legitimate lawyer or notary public operates a 24/7 notarial office. Yan daw ay red flag. Wala na akong pakialam sa kanya. I-deny niya kung gusto niyang i-deny. Pero doon nakuha yung isa sa pumirma. Ayun. Paano nga itong naipakita ko sa inyo na iba-iba ang pirma? Sagutin niya ngayon, bakit kasama sa notarial book mo Ayun nga. na yung isinabmit sa RTC, hindi mo naman pirma yun. Kasi yung pirma niya, pinangatawanan niya, ito yung pirma niya. Ayun nga, Lahat ng pirmang nakita nyo, hindi kapareho ng pirma niya. Ano lahat ito? Yan ang problema. Kasi bawat branch ata yan, Sen, iba-iba yung pumipirma. No, Kasi ang may isa mga pa, branches yan eh. napansin ng mga tauhan kong pinapunta ron. Opo. Yung pag-submit niya ng mga dokumento, loose lang eh. Mali yun, kasi nire-require dapat nakabind. Okay. Para hindi mo mapalitan Tatanggal yung na mga... Kasi may nagpapalit yan, may sindikato rin, may isisingit ka rin eh. Alam mo nangyari? Loose leaf na nilagay lang sa isang parang brown ano. Nako. Yun ay isa sa mga makikita mong kaparaanan para makapagsingit ka ng mga dokumento, lalo na yung antedated. Na-antedated, Malaki ang yes po. kita dyan. Naku po. Malaki ang kita dyan. Matapang pa siya, siya pang nagbabanta. Espera vows legal action to protect her name and integrity of notarial practice. Maghintay ka. Maghintay ka. Ayun.